Okay mga Lods, panoorin na natin si Awit Gamer na sisihin kayo sa mga problema niya sa buhay niya. Let's go! Almost 2 months din ako lumalaban ng patas. Okay? Tinignan ko, inobserbahan ko. Okay? Pero marami pa rin pala talagang taong kahit nagbabago ka na, hihilahin ka pa rin pababa. Eh di wag mo silang pansinin. Bakit ba nakasalalay sa ibang tao yung pagbabago mo? Ang tanga naman nun, Awit. Hindi ba dapat ang pagbabago nang gagaling yan sa sarili? Di ba? Bakit kailangan ng ibang tao para maging basihan mo ng pagbabago? Eh di parang ginagago mo lang kami. Talay. At kapag ginawa mo ulit yung maling ginawa mo, mas lalo silang magagalit. Eh kasi nag-promise ka na magbabago ka na, hindi ka na magpo-promote ng sugal, na hindi ka na magsusugal. Pero ending, nagpo-promote ka ulit ng sugal, di ba? Okay lang naman mag-promote ng sugal as long as legal yung sugal na ginagawa mo at saka upfront ka sa audience mo. Okay? Una, ang sugal is hindi naman ang nananalo diyan yung house lagi, hindi kayo. Kayo lagi kayong talo. Once na malulung kayo, lalo kayong talo. Sana may ganong buyers beware or caveat emptor na tinatawag, di ba? Ako, nung nagpo-promote ako niya, nung 2021, lagi kong sinasabi na responsible gaming. Pero, na-realize ko kasi na, kunyari, sa 2,000 na manonood nitong content na to, dun sa 2,000 na yon may 2 or 3 hindi magiging responsable doon sa gagawin nila. And I am going to be accountable for that. Kasi nga, ako yung nag-send nung link. So, ako, tinigil ko na. Hindi na talaga, wala na, kahit saan mo tignan. Kahit sa My Day ko, wala akong promotion ng sugal. Kasi hindi naman makapal yung mukha ko, sure. Pero may konsensya pa rin naman ako kahit konti. Gets yun? Yung little bit of humanity na natitira sa sarili ko sa paggaganitong, sideline na YouTube, keep intact pa rin ako. Hindi ako katulad ng ibang tao na didiskartehan lang ng, katulad ditong tao na to, didiskartehan lang ng content, didiskartehan lang ng salita, didiskartehan lang ng poverty porn, di ba? Tapos goods na lahat. Pero mo, sabi niyang ganon, yung 50,000 daw na puhunan niya, kasi ito yung kahapon yung 50,000 na puhunan niya sa Bagoong, mga Lods. So let's assume na 100% yung kita niya dan. Ibig sabihin yung 50k bumalik 50k din after sales, 'di ba? So 50k yung profit niya. Naliliitan pa rin siya dun sa kita na yon. 'Di ba? Like pag nagnenegosyo ka, kung bumalik diyan 30,000, masayang-masaya ka na. 20,000, masaya ka na. Kahit 10,000 lang Yung iba nga kahit break even lang Kaya ako bilib ako dun kay J Tripper yung sa pastili na jar. Galing talaga nun. Tsinagaan niya talaga yung negosyo niya. From zero hanggang sa nagkaroon siya ng commissary. Ikaw wala ka pa dun Andun ka pa lang sa nagbabalot ka Diba? Parang it's all for show. Kaya ako talaga, something is really fishy dito sa galawan ni Awit Gamer. Call me crazy, call me whatever what you want. Pero I don't really buy it, itong ginagawa niya. Biglang babalik sa sugal Parang it's all an act. Parang ganun Parang scripted siya. I mean, I don't know. Hindi ko alam, of course. Pero hindi ko siya binibili. Tuloy natin. Dahil bakit? Dahil hindi ka nila nahila pababa. Ano ba yun? Bakit hindi ako nakabangon sa pagtitinda ko ng bagoong? Dahil sa... 2 buwan mo palang ginagawa Lintek. Si J Tripper, hanapin nyo yun. Ayokong ipakita sa inyo yung mga videos niya kasi gusto ko, punta kayo dun sa TikTok tapos hanapin nyo siya kasi very inspiring talaga yung story niya. I believe naka-follow ako sa kanya sa TikTok pero he is such a great businessman. As in, nung pumutok yung pastil na idea, talagang inaral niya hanggang sa naging successful siya. One of the biggest seller siya dito ng pastil sa Pilipinas. 'Di ba? Galing. Ikaw 2 buwan pa lang naninisi ka kaagad. 'Di ba? And people still buy this guy. Like ina-idol nyo pa rin. Hindi ko alam kung sino yung tanga Siya ba o yung audience niya Hindi ko na alam Kasi malabo Tuloy natin. Ginawa ng mga tarantadong tao sa akin. Sino ba yung mga yan? Mo order 20, 10, 40. Pagbalik dito basag-basag na. Di dapat no return policy. Maglagay ka ng ganun. Pwede naman yun na ang meron namang
meron namang ang Shopee 'di ba merong or yung online selling, meron silang ganong klaseng na in good condition siya. So, hindi mo na dapat kasalanan yon. Parang nagdadahilan ka lang na ang hirap kasi magbenta ng legal. So, babalik ka dun sa ginagawa mo na hindi natutuwa yung mga tao. 'Di ba? Again, kung gusto mo mag-promote ng sugal, mag-promote ka na lang. Kaso, make sure na legal yung ginagawa mo. Boy, tanga ka ba talaga? Like, gusto kong minsan, gusto kong pumasok sa camera tapos himasin yung ulo. Baka kasi nauntog lang eh. ang katangahan kasi, sobra-sobra men eh. Like, ano ba yan, Kawit? Okay lang, go lang. Pero wag mo lang sabihin na swerte yung link mo kasi hindi naman totoo yun. Ako magbibigay ka ng GCash, make sure na hindi nyo pinapaiko sa sarili nyo, bigay mo talaga dun sa tao. Parang si Eman, shoutouts kay Eman. Si Eman kasi yung talagang nagano rito eh. Nagsimula nitong lahat na to eh. At tuloy natin. Tingin mo yung nagbabagong buhay yung tao, gagaguhin mo. Tapos ngayon, gumawa na naman na mali. Sobrang big deal na naman. Hindi naman eh. Kasi nga sabi mo, hindi ka na magsusugal. So, ikaw nagsabi nun. Siyempre, kaming mga reaction channel, magre-react kami sa katangahan mo. Kung hindi mo ginawa, di sana walang issue. Di ba? Kung sinabi mong gano'n na, talo ako sa sugal, pero eventually, babalik din ako. Sana hindi ka na lang nag-promise dun sa mga tao, sa audience mo. Yun din yung isang dahilan kung bakit ako, pagka may pinagagawa ko, hindi ko ginagawa. Kasi baka hindi ko siya mapanindigan. Isang example, yung pag-i-edit ng maganda. Pansin nyo yung editing ko, napakasimple na lang. Or hindi ako kumukuha ng editor. Kasi baka hindi ko mapanindigan long run. So, etong ganitong format, mas madali para sa akin. Kasi, most of you guys na nanonood sa akin, pinakikinggan lang naman nyo ako eh. Hindi nyo naman tinitingnan yung pagmumukha ko eh. Diba? Anyway, tuloy natin. Hindi ko nakasalanan o hindi nyo kasalanan na i-unfollow o i-bash ako. Deserve ko na i-bash nyo ako. Kaso? Deserve ko yung masasakit nyong komento. Deserve ko lahat ng sasabihin nyo. Bakit? Kaso? Dahil nasira na naman ako sa inyo. Okay. Pero hindi ako nagpakasira sa inyo dahil sa sinabi ko na yun. Saan? Nagpakasira ako sa inyo dahil sa masasakit na salita nyo at yung mga ginawa nyo sa akin. So kasalanan pa pala ng mga audience mo. Why do you support this guy? Like, what do you see in him? May tattoo ba? Diba? I mean, sana lang awit. Alam ko naman na minsan nakikinig ka sa akin kasi napansin ko rin eh. Tol, mag-promote ka na lang. Make sure na yung pinopromote mo ay legal. Yun na lang yung balato mo sa akin, tol. Or yun na lang yung huling, kasi minsan, kukontin kita. Pakinggan mo lang yung sinasabi ko kasi yung sinasabi ko hindi naman nakakasama sa iyo eh. Like simulat sa pool pa lang. 'Di ba? I followed this guy's career bago pa i-content yan ng iba. Ako nagko-content diyan kay Awit noon pa. 2022, 2021 pa yata yung nagsasayaw siya ng naka-brief, 'di ba? Yun yung mga ganong galawan niya. Ngayon, patanga na ng patanga like nagde-devolve siya. Okay lang naman, Awit, go lang. Pero yun lang, sabihin mo sa audience mo na delikado ang magsugal kasi pag nagsugal kayo, kayo yung mawawalan, mas malaki yung talo kaysa sa panalo, maging responsable lang lagi. Ganon. Hindi yung ganito. Tuloy na lang natin, tapos panoorin nyo sa kanya. Lumalaban ako ng patas. Almost 2 months din ako lumalaban ng patas. Tinignan ko. Almost 2 months. Hindi mo pa ginawang 3. Inobserbahan ko. Pero marami pa rin pala talagang taong kahit nagbabago ka na, hihilahin ka pa rin pababa. At kapag ginawa mo ulit yung maling ginawa mo, mas lalo silang magagalit. Dahil bakit? Dahil hindi ka nila nahila pababa. So, hindi. Dahil nagsugal ka uli, di wag mong pansinin nahulog tuloy yung mic ko. Di wag mong pansinin yung mga taong nangihila sa'yo sa pababa. Dire-diretso lang dapat. Parang sa akin, dito sa channel na to. Ayaw ko nang manood sa'yo, Nico David. Okay. Anong gagawin ko? Titigil ako mag-YouTube para sa'yo. Kumikita pa rin ako eh. Anong pakialam ko sa kung ayaw mo sa akin or hindi? Ang gusto ko, mag-improve yung sarili ko regardless of what you say. Yung channel ko na may 2,000 views, masaya na ako dyan. Kasi minsan
may kita pa rin, miski maliit yung views. Tas minsan nakakadali ako ng mas maraming views, masaya na ako doon. Hindi na mali para sa akin yun. O minsan, meron magba-viral na video ko, masaya na ako doon. Masaya ako sa nakukuha ko kasi hindi, yung standards ko sa YouTube is realistic na. Of course, masarap sumikat. Masarap yung 2024 na views ko. Pero, hindi ko naman kayang i-sustain yun kasi nga, you guys don't like me. And I cannot do anything about it. Kasi eto ako Eto lang ako Kung natutuwa ka sa akin, di very good, palakpakan. Kung hindi naman din, ayos lang din, palakpakan ulit. Pero end of the day, when you watch one of my content, sana lang may matutunan ka kahit konti sa akin. Mag-improve ka ng 0.00001%. Ma-motivate kita ng 0.0001%. I'm happy with that. Panalo na ako sa YouTube with or without the money, with or without the follows. I don't really care anymore at this point in time. Now, punta tayo kay Garawi kasi gusto ko siyang i-feature. Sayang naman yung redemption arc ni Awit. Sumuko agad, wala pang 2 months. Ang dami pa namang sumusuporta sa pagbabagong buhay. Exactly. Di ba parang nag-social media rounds pa siya noon? Anong nangyari? Wala. Wink. So ayun, balik promotion sa Sugal. Kasi palaki yung pera sa Sugal, Awit. Okay lang yun. Naiintindihan kita. Bilang nakakatanda sa'yo, naiintindihan kita. Pero ang akin lang, kung yan na yung tatahakin mo, lumigal ka na, tol. Kasi meron akong mga kilala, hanggang ngayon, illegal pa rin yung ginagawa nila. Hindi na. Tapos, pinakagusto ko talaga dyan, yung binabalik pa nila yung mga dati kong issue nung 2021. As in, may screenshot pa, tangina, iba na nga yung logo ko, napakatanga mo naman talaga. Ano ba yan? Di ba, may nakita ako mga fake news sa Facebook na nagpo-promote pa rin ako ng Sugal daw. Fake news yun. Sobrang fake news yun. Katangahan na yun. Hindi na. I mean, kung nagpo-promote ako ng Sugal ng 2025, please, sue me! Kaso hindi na talaga. Pero ako, naiintindihan ko yung buhay ng influencer, especially yung mga nakaranas na ng karangyaan dito sa social media once upon a time. Gusto nilang i-maintain yun. So, paano nila ma-maintain yun? Hindi naman, kita nyo yung channel, hindi naman laging mataas ang kita rito. So, anong kailangan mong gawin? 'Di ba? Hahanap ka ng way para kumita ng malaki. O, si Awit Gamer, nakakita siya ng way para kumita ng malaki. Yun yung pagpopromote ng Sugal. Ang wish ko lang, tol, compromise. Humanap ka ng legal. Hanap ka ng pagkor, tol. Marami yun. Huwag kang illegal. Kasi pag nag-illegal ka, na-demanda ka, yari ka, ngaw-ngaw ka. Diba? Huwag naman. Diba? Huwag naman. Kasi siya, ay nako, huwag nyo nang subukan. Mahirap din kayong makawala kahit anong masira buhay nyo. Tama. At para naman sa mga nalulung dito, please try your best mahinto habang maaga pa. Huwag nyong hintayin masagad pa kasi hindi lahat ng tao ay nabibigyan ng second chance. Yan. Si Awit Gamer 2 months ago, binigyan nyo ng second chance. Ngayon, wala na. Bye-bye! O paano? Sige na, yun lang. Good night, gege mga lads.